Ito na, doon na tayo sa huli. Ito medyo ano naging controversial to naging matinding kontrobersya ito today at I think personally, I think this is really a cause for concern. Kasi sabi ko nga nung nakaraan, matagal ko na sinabi to matagal na. Ang asong nako-corner nagiging desperado. Ang asong nako-corner nangangagat. At obviously, ang Sara Duterte corner na. Ang Pulong Duterte ay corner na. At dahil nako-corner na sila, mukhang kaagat na sila. Mukha lang naman. Hindi pa naman tayo sure. Pero, mga kababayan, this is not the first time. And just the same, I think dapat hindi ito baliwalain ng ating administrasyon. Kasi mga kababayan, may chismis na kumalat galing kay Montulfo na lulusob sa Malacanang ang mga pro-Sara groups. Yun ang sabi. Yun ang sabi. Ito sabi ni Montulfo. Pro-Sara groups may plano umanong paglusob sa Malacanang sa June 12. Yan. Ibinunyag ng veteranong kolumnista at broadcaster na si Ramon Tulfo sa kanyang Facebook post ang di umano'y planong pag-atake ng mga grupong sumusuporta kay Vice President Sara Duterte sa Malacanang sa darating na araw ng kalayaan, June 12. Usually naman ako, mamaya na nga. Ayon sa post ni Tulfo, nakatanggap siya ng impormasyon mula sa kanyang Tweetybird na dumalo sa isang meeting sa Camp Crame. Teka, that's my post. Ito yung post. Ayan. Sabi, may Tweetybird who attended the meeting in Camp Crame said the agenda was the plan to storm Malacanang by pro-Sara groups on June 12 to coincide with the Independence Day. The PNP has received intelligence reports of a planned attack on the palace to be led by a religious sect. Ayun. According to my Tweetybird, the conferees tackled the defense of Malacanang. Okay. Niisip ko kung itutuloy na ba nila yung naudlot nilang plano noong September 2025. Naalala niyo yung kinwento ko sa inyo noong nakaraan? Noong September 2025. Naalala niyo na nung nagrally ang INC na sa kanilang last day napurnada yung kanilang plano kasi nahuli yung operation na pinaplano na gagamitin daw ang INC. Ang nakarating na information sa akin noon is merong grupo na galing sa extremists, mga Muslim extremists. So alam na natin yon, mga BIFF, MILF, ganun. Na mag-i-infiltrate sa loob ng rally noon. Naka-infiltrate sila doon. Tapos, sa last day daw ng rally na yon, papauwiin nila yung mga babae at mga bata. Ang maiiwan lang ay yung mga kalalakihan. Tapos, yung mga kalalakihan daw ay gagamiting human shields ng mga militanteng grupo. Ng mga rebel groups. Yun na lang. They're not a militant group, but they're rebel groups. Apparently, nabisto raw yun ng Malacanang. Apparently. So, may mga tinawagan, calls were made, blah, blah, blah. So, hindi na natuloy yung, hence the reason kung ba't hindi natuloy yung day 3 kasi ayaw madamay daw ng INC. Kaya hindi na natuloy yung day 3. Allegedly. Ngayon, dito nakasulat religious sect. Hindi natin alam kung anong religious sect yan. Marami naman religion sa Pilipinas. May Islam, Catholics, INC, Protestants. Kasama na bang Christian sa Protestant? Sige, ganun lang. Born again Christians, Protestants. May mga iba-iba ring kulto. Kingdom of Judas cult. Di ba? KOJC, ganun. So we don't know. We really don't know which religious sect we're talking about. Pero the fact of a religious sect getting involved in such a very violent event or activity, magtataka na ako, religious sect ba talaga kayo?
Mm. Religious sino bang sinasamba niyo at bakit kayo ganyan? Mm. Kung sino man 'tong religious sect na ito, na pinapatungkulan ni Ramon Tulfo. Ba't naman kayo ganyan? Ano ba tinuturo sa inyo, 'di ba? At ba't kayo nagpapagamit sa mga pulitiko, kung sino man 'tong religious sect na ito? Meron pa daw isang religion, Iglesia ni Duterte. Puwede, baka kaya yung Iglesia ni Duterte. IND, 'di ba? Kasunod naman talaga ng letter C yun, eh, D. INC, IND. Oo. Ewan ko, hindi ko alam. I mean, nakasulat dito religious sect, eh. So, kung religious sect ka, dapat ang tinuturo mo, kabutihan lang, 'di ba? Magturo ka ng kabutihan, paano magmahal ng kapwa, paano mamuhay ng tama, paano sumamba sa Diyos, kung sino man Diyos ang sinasamba niyo. Wala akong pake kung sinasamba niyo si Allah, sinasamba niyo si Yahweh, ewan, wala akong pake kung kung sinasamba niyo si Apollo Kibuloy, eh, gusto niya sasambahin, wala akong pake. Pero ang importante lang sa'kin, ano ang dinudulot sa inyo ng relihiyon niyo? Bakit tinuturuan kayo ng relihiyon niyo na magkaroon ng magplano ng pag-atake sa gobyerno? Anong klaseng relihiyon 'yan? Kung sino man 'yan. Dito ako na actually, kaya nga kanina napa-post ako yung post ni Mike Defensor na yung sa t-shirt na sinuot nung 18 Bribe Marines na yung Psalm 23, "Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil." Tayo ito? Um, I walk beside quiet waters, blah, blah, blah. You restore my soul, blah, blah, blah. All of that. Kaya ako napa-post nun, mga kababayan, kasi karamihan talaga ng mga taong may mga masasamang intensyon ay gumagamit ng relihiyon para itago ang kanilang mga tunay na motibo. And this is coming from I'm not a religious person, but I'm more inclined to believe that there is a God. Naniniwala akong may Diyos at ang Diyos ay si Jesus. Naniniwala ako dun. Pero you don't hear me talk about my faith and mingling it with politics kasi hindi kasi tama yun. Ang politika ay ginawa ng tao. Ginawa yan ng tao para magkaroon tayo ng sistema para mamuhay ng maayos sa isa't isa. Kasi kung walang batas, kung walang pulisiya, kung walang batas, eh magkakagulo tayo, anarkiya ang tawag dun. Ang reliyon, itinatag yan or binigay sa atin ng Diyos yan para turuan tayo kung paano mamuhay ng tama at paano mamuhay ng moral. Huwag nyo na idamay ang Diyos nyo. Huwag nyo na idamay yung reliyon nyo. Kaya nagtataka ako, sino kayo religious sect to? Sino to? No, I disagree with you, Man of War. Pero I will not get into that ngayon. Mapapahaba ang kwentuhan natin. Siguro kung sa ibang live stream natin gawin yan, walang problema. Sino to? Ano tong pinatuturo sa inyo itong religious sect na to? Manggulo tayo. Kailangan ibagsak natin ang gobyerno. Kailangan ganito. Kaya mahirapan ang sambayan ng Pilipino para makuha natin ang gusto natin. Kailangan mailagay natin si Sara Duterte. Guluhin natin ang Pilipinas. What the F? Kasi wala siguro matinong religious sect na magtuturo ng violence is the answer. Pero ang pangit talaga. Ang pangit. Pero sabi ni Yuse Claire, ito talaga si Yuse Claire, queen talaga to eh. Queen of, tawag dito, queen of one-liners talaga to eh. Si Yuse Claire. Palas on rumored Independence Day attack. Mag-ingat sa mga kampon ng kadiliman. Queen of soundbites talaga to si Yuse Claire, promise. Reyna ka ng soundbites. Hindi naman bago mga ganitong aksyon dahil noon pa nila nais iluklok sa pwesto ang kanilang poon.
naghahaman sa kapangyarihan kahit wala pa ang 2028. Ay nako, alam niyo si Satanas ganyan din yun, eh. Since nag-uusap tayo ng ng religion for a bit. Si Satanas ganyan din, eh. Oo, si Satanas. Oo. Sa sobrang gandang-ganda siya sa sarili niya. Puging-pugi siya sa sarili niya. Sa sobrang gandang-ganda siya sa sarili niya. Sa sobrang husay na husay siya sa sarili niya. Sabi niya sa sarili niya, kaya ko paltan ang Lord. Kaya ko paltan ang Diyos. Yun ang sinabi niya sa sarili niya. Anong ginawa sa kanya ng Diyos? Tinapon siya sa lupa. So, ganun din si Sarah. Sobrang gandang-ganda si Sarah sa sarili niya. Sobrang galing na galing si Sarah sa sarili niya. Sobrang husay na husay si Sarah sa sarili niya. Kinumbinsi niya ang 1/3 ng Pilipino. Ng mga utu-utong Pilipino para sabihin na, kayang-kaya ni Sara maging presidente. Tatangan nyo. Ganun siya. Ganun si Sara Duterte. Sobrang gandang-ganda siya sa sarili niya, talinong-talino siya. 80% yon sa bar. Di ba? Sobrang galing na galing siya sa sarili niya. 80-80 sa bar. Yun. Tapos may interview pa si Yuse Claire. Ito yung sinabi niya sa interview. Natin. Meron din pong na-post etong si Ramon Tulfo sa kanyang Facebook page na sinasabi nga po niya na parang may mga intelligence report na natanggap ang PNP na susugod daw yung mga pro VP Sara sa Malacanang on June 12 kasabay ng Independence Day. Opo. I'm sure nabasa nyo na po ito dahil meron na rin po kayong nailabas na written statement kanina. Sa MPC nakita ko. Opo. Well, sa atin, walang pinararating sa anuman na anumang informasyon patungkol dyan. Wala pong confirmation na ibinibigay sa atin patungkol po dyan. Pero, ito naman sa atin, Maricel, Jovi, and Chiki, hindi naman bago to. Kaya naman laging handa yung mga kapulisan natin pag dumarating yung mga ganitong klaseng okasyon. Pero, even before, ilang taon na ba na gusto nilang paalisin ng Pangulo sa posisyon. So, paulit-ulit sila, sasabihin ko nga, paulit-ulit silang nagtatry. Pero ang Pilipino kasi, ang mga kababayan natin, alam naman nila kung anong ginagawa ng Pangulo at anong tinatrabaho ng Pangulo para sa bayan natin. At sino lang ba yung talagang puro paninira? So sa ngayon, wala tayong alam, wala tayong confirmation patungkol po dyan. But ang sinisigurado po natin, ready po lagi ang ating mga law enforcement agencies. Basahan at ang mga investigating bodies. Hindi po ito tutulugan. Lalo na ngayon na mayroong pinaparating na ganyan, hindi po yan matutulog. Talaga pong babantayan po yan. Yun. I guess it's a real threat eh. Yes, yung looks dito ni Yusek, parang Virgin Mary. Or parang Our Lady of Fatima. Nakatingin sa langit, gano'n. In fairness, ganda ng lighting dito, Yusek. Shoutout kay Yusek. Parang lakas mga Our Lady of Fatima nung tingin nila, nakatingin sa langit, ganyan-ganyan, naghihintay na milagro. Anyway, shoutout kay Yusek Lego na kung mapanood man niya itong video na to. Anyway, so yun nga. So, I guess it's tama lang naman na i-monitor yan. And ang akin lang, parang si PNP, sinasabi nila na wala naman dong banta. Sabi ni PNP. Vigilant and fully deployed for all celebrations to ensure the safety and security. Walang banta sa seguridad sa darating na June 12. Ito ang paglilinaw ng Philippine National Police kasunod ng pagkalat ng impormasyon sa social media na mayroong mangyayari kasabay ng paggunita ng araw ng kasarilan sa darating na Biyernes. Ayon kay PNP Acting Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, wala silang namomonitor na credible threat sa naturang araw. Subalit, naghanda pa rin aniya sila ng contingency plan sakaling may mga pagkilos mula sa iba't ibang grupo. Kinumpirma rin ni Ko na nagkaroon ng emergency meeting kanina sa Campo Crame na dinaluhan ni DIL Secretary John Vic Rimulya at iba pang matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Kabilang aniya sa pinag-usapan ang seguridad na ipatutupad sa State of the Nation Address, seguridad sa Senado at Safer Cities Initiatives. The Secretary of the Interior and Local Government did meet with the top PNP leadership as well as select regional directors and territorial staff as part of his regular oversight functions and mandate over the Philippine National Police. There's nothing unusual or there's nothing urgent Ako, yan yung about the meeting. Hindi magandang And it's normal and routine. Kasama sa mga kumakalat sa Ayun yung minsan napapaisip ako. Sinasabi lang kaya yan ng PNP para pakalmahin ng tao? Para isipin ng tao na huwag kayo magalala, we're in control, whatever, blah, blah, blah. Minsan ganun iniisip ko eh. Pero sana kung ayaw man nila sabihin kung may intel sila or wala, sana sabihin na lang nila na ganun.
Na it's on a need to know basis, mga ganyan. Para para hindi rin naman masyadong isipin ng tao na, uy, merong threat sa buhay ng Pangulo tapos kayo masyado kayong kampante. Kasi may disconnect eh. Oo. So, yung lang ba? Yung siguro hinahanap ko lang para ma-feel natin na they're somehow in control, na hindi lang siya pinapagkipit balikat. Kasi ang dating sa akin parang, wala. Pero meron talaga silang intel, di ba? Ewan ko lang. Siguro, ang hirap din kasi sagutin nun eh, no? Well, sana naka-alert sila. Kahit na, kahit na sabihin sa atin lahat na wala sila na monitor or what have you, sana, internally, naka-alert sila. Kasi, marami naman talaga nagrarally pag June 12. Di ba? Nagrarally yung mga militanteng grupo, nagrarally yung mga kung sino-sino, may mga pinaglalaban sa mundo, di ba? Marami naman talaga nagrarally. Pero iba kasi yung rally sa susugod sa Malacanang. Iba yung dating eh. Iba yung dating ng susugod sa Malacanang kasi. At sa social media, ang umano'y mangyayaring pagkilos sa June 12 ng isang religious sect at paglusob sa palasyo. Wala namang kumpirmasyon mula sa Malacanang o umano'y planong destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos sa June 12. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na bago ang mga ganitong aksyon dahil noon pa niya nais iluklok sa pwesto ang kanilang itinuturing na leader kahit wala pa ang 2028. Dagdag parang opisyal, nasa mandato na ng law enforcement agency at investigating body na aksyonan ang mga ganitong klaseng aktibidad. Leia Ilagan. So yun. But definitely mga babayan, this is sana wag na lang masyado ipagkibit balikat kasi alam naman natin na may history si Sara Duterte ng death threat kay PBBM, di ba? At kinumpirma yan ni Madriaga. Alam natin lahat yan. Na meron talagang assassination plot. Pinagplanuhan na yan noon bago pa man maging VP si Sara Duterte. At saka actually, may hinahanap akong balita. Hindi ko na siya makita ngayon. Siguro binura na. Kay politiko ko nabasa eh. Matagal na. Siguro nung unang pumutok pa yung death threat, yung sa na may during the campaign, merong pinuntahan na party itong si Sara Duterte at may nakausap siya doon at she's overheard saying na hindi raw tatagal ng 2 taon si PBBM, something like that. At saka tapos may something to the effect na i-assassinate something. Ganun. Kay bilyonaryo ko yung nabasa, hinahanap ko ngayon wala na. Baka binura ng bilyonaryo. Oo. So, ewan ko kung ano nangyari doon. So, alam natin na meron ng yan, may history na yan. And alam din naman natin, tama si Yuse Claire, alam din naman natin na yung mga taong kasama niya, atat na atat talaga siyang iluklok na maging Pangulo. Kahit wala pa sa panahon. Wala pa sa panahon, guys eh. I mean, totoo, wala pa talaga sa tamang panahon. Ba't di lang kayo mag-intay? Ba't di kayo makaintay? Bakit tayo nyo idaan sa eleksyon? Akala ko ba sure win na si Sara Duterte? Ba't hindi kayo makaintay ng eleksyon? Diba? Sure win na kanyo. Ba't di kayo makaintay ng eleksyon?